Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs at panibagong update na naman ang ating gagawin ngayon. Okay? Eto, una nating pag-uusapan itong si Senador Tolentino. Okay? May inilabas siya na timeline sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. Kung ano man ang mangyayari, parang itinerary parang itinerary talaga. Di ba? May schedule na. Araw-araw may schedule na silang ginagawa. So, papakita ko yan mamaya ano ang mangyayari sa June 13, 14 to 15, ganon. May timeline si Tolentino. Okay? So, yan, pag-usapan natin yan mamaya. Heto, pangalawa nating pag-usapan ay itong si expired Senador Trillanes. Tinatawag nating expired kasi expired na ito sa mundo ng politika. Kasi nga wala nang gusto ditong bumoto. Kahit nga mayor hindi na manalo-nalo, di ba? O kahit siguro Trillanes tumakbo kang tanod sa inyong lugar ay hindi ka na mananalo, di ba? Itong si dating Senador Trillanes ay naniniwala na makonvict raw itong si VP Sara, no, sa kanyang impeachment case kung sakasakaling matuloy itong impeachment trial. If merong overwhelming evidence, yan ang sabi ni Trillanes. Okay? Mamaya i-react natin yan, ang kanyang sinabi. Okay? Ito pa, pangatlo nating pag-uusapan, itong si Attorney Vic Rodriguez, no? Sinapul ni Attorney Vic Rodriguez ang mga maiingay sa impeachment o itong mga kalaban ni VP Sara. Okay? Maingay lang kayo sa impeachment pero tahimik kayo nung panahon na inireklamo natin yung blank items, yung GAA issue, yung flood control. Okay, mamaya babasahin natin kung ano yung sinabi ni Attorney Vic Kasi may point si Attorney Vic dito. Talagang sapul na sapul itong mga maiingay ngayon sa impeachment. Okay? Heto, last but not the least, ang pag-uusapan natin ay nagsalita na po itong si Senator Amy Marcos patungkol po sa sinabi ni Basti Duterte na ayoko na sa mga Marcos. Okay? So, alamin natin kung ano ang sinabi ni Senator Amy patungkol kay Basti Duterte. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, ma-notify kayo kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong updates, at kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman po ninyo. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Mukhang mainit na lang yung yung aircon. Number 25. Okay, kasi mainit Kanina ang lamig-lamig ng 25 Okay, so eto, simulan natin. Ipakita ko sa inyo ito. Yan. Nag-trending ito at kumalat ito sa social media. Ang nakalagay po dito is proposed timeline for 19-day expedite impeachment trial. Ito po ay ang nag-outline nito ay si Senator Francis Tolentino. May outline talaga. Ito ay kung matuloy po ang impeachment trial. So ito raw yung mga mangyayari. Okay, buti na lang ay
merong outline pa talaga. Saan sigurong interview ito na sinulat talaga, no? Ano ba ang mangyari sa June 11? Ngayon is June 9, Sunday. Okay? Sunday ko no in-record ha, pero June 9, Monday. Sorry. Today is Monday. June 9. So meaning June 11 is Wednesday. This coming Wednesday. Ano ang mangyayari? Ang mangyayari sa June 11 is Constitution of Impeachment Court. Okay? So, ano ang mangyayari sa Constitution of Impeachment Court? From June 11 to June 21, ito po ay submission of answer by Vice President Sara Duterte. So meaning 10 days po ito. So sa Constitution of Impeachment Court, dito malalaman kung bakit at ano ang kahalagahan ng impeachment at ano ang itatalakay sa impeachment. I-deliver yan sa Senado kung bakit merong impeachment. Okay? Ipaalam yan. So, within the range of June 11 to June 21, ang mangyayari daw is merong submission of answer by Vice President Sara Duterte. So, at most is 10 days, no? Malalaman natin ang mga sagot po ni Vice President Sara Duterte. Di ko lang alam ha kung dito ba mangyayari ang depensa ni VP Sara at yung meron rin siyang isisiwalat na hindi natin alam. Okay? Kasi VP Sara is very confident sa sinabi niyang bloodbath ito. Okay? So, ano ang sagot ni VP Sara? Diyan malalaman. Kasi meron silang mga accusation di ba? Sinabit ng galing ito ng House of Representatives. So, nakalagay na doon. I think VP Sara has the copy already. And ito po yung isasagot ni VP Sara. Okay, June 11 to 21. Ngayon, June 22, magre-reply na po ang prosecutors. Magre-reply ang prosecutor sa mga sagot ni VP Sara. Okay? Magre-reply sila dyan. Sa June 23, sa umaga, submission of trial briefs. Okay. Submission of trial briefs. I'm not so familiar with anong ibig sabihin dyan. Pagka-afternoon, opening statements. So siguro, briefing sa umaga, pag tuloy-tuloy na ito, mag-opening statements ang mga senador. Okay? Yan ang pagkakaalam ko. So, every senator that is involved on the impeachment trial will have the time, will have the floor para ilabas nila ang kanilang opinion patungkol po sa mga sagot ni VP Sara at sa mga ang mga reply ng mga prosecutors. Okay? So, opening statements. Sa June 24 at sa June 25, presentation of evidence ng prosecution. So, magpe-present yan sila yung magpro-prosecute. So, ito yung ginawa ni VP Sara, bla bla bla. Saan galing ito? Example lang ito ninakaw mo ito, i-explain mo ito. Merong ganyan 24 at 25. Sa 25, June 25 to 26, presentation of evidence sa defense. Okay? So magpre-present rin
dedepensa ngayon ang kampo ni VP Sara na mali yan. Ito yung ginawa mo. O, nagnakaw rin kayo, bla bla bla. Example lang yan ha. O, yan ang mangyari sa June 25 at 26. So, meaning to say, June 24 to June 26, medyo magdidebate na ito eh. Kasi yung prosecution at yung defense ay both na magpre-present ng ebidensya. Tapos, iriribatal yan. Siyempre, papayag ka ba na yung ebidensya na yun ay totoo o hindi, di ba? O, dito natin malalaman. Dito natin malalaman kung ano ang kabalastugang ginawa nitong mga taga House of Representatives. Not only the House of Representatives, at siguro, no, malalaman natin ang mga behind the scene na mga usap-usapan, mga usapan ng di natin alam, presidente, the first lady, pwede kahit sino pwedeng maging ebidensya dito. Okay? Di natin alam. Okay? Ini-example ko lang yan sa inyo. Now, pagkatapos ng presentation of evidence, itong presentation of evidence dito ito parang talagang tututok tayo sa TV. Okay? This is ayon kay Senator Francis Tinutino. Pagkatapos nito, June 27, okay? Pagkatapos ng presentation of evidence, sa morning of June 27, rebuttal by the prosecution. Magre-rebuttal. Sasagutin ngayon itong ebidensya ng mga taga-defense. Pagkahapon, magre-rebuttal na naman ang defense. Okay? Kung ano yung mga inipresent na evidence sa prosecution. Okay? So meaning to say, dito talaga ang mag-answer sila. Okay? Pero ito sa 24 at 26, medyo may kaunti na yan But dito talaga sa June 27, ang makikita nating question and answer. Okay? Kung sino man ang magiging chair dito, siya ang magkokontrol sa debate nito June 28, pagkatapos ng mga rebuttal, again, dito 24 to 26, evidence. 25, sa 27 is rebuttal. June 28, oral arguments. 1 hour each for defense and prosecution. So, meron na namang oral arguments. No, parang general na nila yung mga defense at rebuttal, okay? Tapos na yung evidence, tapos na yung mga rebuttal, meron silang oral arguments na tag 1 hour each. Ito yung parang magbibigay sila ng conclusion on the side sa prosecution at on the side sa mga defense. Ngayon, pagkatapos nito sa June 29, ito yung hindi natin makikita sa camera, hindi ito natin makikita sa mga social media, hindi natin ito makikita sa mainstream media. Pero kung merong mag-leak dito, hindi natin alam, okay? Pero ang June 29, yan po, closed door meeting of senator and judges. So, dyan, mag-usap-usap na sila. Ay, i-acquit natin si VP Sara. Ay, i-convict natin si VP Sara kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Closed door yan, hindi po malalaman yan ng mga anong tawag dyan? Ng prosecution at ng defense. Hindi nila malalaman ito. Okay? So, ngayon, dito sa June 29, dyan sila magde-decide kung si VP Sara ay i-acquit or i-convict. So by June 29, meron na pong usap-usapan na na-acquit si VP Sara. On June 30, Judgment Day. So lahat ng mga mainstream media ay
nakaabang, social medias, mga vloggers, nakaabang dito ngayon sa Judgment Day, June 30. I'm not so sure kung magaganap ito morning or afternoon, pero dito po i-announce kung si VP Sara ay ma-impeach siya or mananatili siya na maging Vice President. Okay? So, yun po ang pinopropose na timeline for 19 expedite impeachment trial ni Senator Francis Tolentino. Okay? I don't know if ito ay maa-approve. Okay? Kasi proposed pa naman ito eh. Okay? Proposal pa ito. Pero meaning to say, this is not 100% accurate. Pero, posibleng ganito na po ang daloy ng impeachment trial. Okay? So, ang comment ko dito, ang reaction ko dito is medyo if you will try to analyze from June 11 to 30, umabot siya ng halos 20 days. So, pera ng taong bayan ang inuubos dito. Every single day na meron pong hearing, every single day na hinihearing ito, millions of pesos. I don't know lang what's the number of the amount, pero pera ito ng taong bayan. Ganyan po tayo nagwawaldas ng pera dahil lang sa away politika. Kayo na ang kayo na ang humusga. Dapat bang ituloy ang impeachment trial o dapat ibasura na lang ang impeachment trial? Kayo nang humusga. Okay? Kung ako yung tatanungin, kung ibasura, wala akong problema. Kung ituloy, wala pa rin akong problema. Kasi gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano ang mga kabalastugang ginagawa ng mga kalaban ni VP Sara. Kasi alam ko and I trust VP Sara na she is a good leader. She is clean, she is honest, and she is brave enough para hubaran itong mga buayang mga politicians. Okay? So, mag-comment, mag-react kayo sa issue na ito. Okay? Tolentino's timeline. Okay, punta tayo sa next topic natin. Ang next topic natin ay inyong paboritong si expired Senator Trillanes, expired sa politika. Ito lang naman si Trillanes, sabi dito sa Politico na Facebook page. May ano pa yan verified page ito. Former Senator Antonio Trillanes IV expressed confidence that the senators will convict Vice President Sara Duterte. So naniniwala siya na may kasalanan si VP Sara at naniniwala siya na ang mga senador ay i-convict si VP Sara. I-convict si VP Sara on the impeachment case if they see overwhelming evidence against her. Ano ang reaksyon natin dito? Ako, sana wag ka nang makialam, Senador Trillanes. Yan ang una kong reaksyon dito Wag ka nang makialam kasi natalo ka na. Tumakbo kang mayor, natalo ka. Tumakbo kang vice president, natalo ka. Tumakbo siguro, kahit tatakbo ka pang senador ulit, matatalo ka. So meaning to say, wala na pong naniniwala sa inyo. So, you better shut up and mag-enjoy ka na lang sa buhay mo. Actually, Trillanes, no?
whether ikaw ay mag-ingay o hindi mag-ingay, wala namang pakialam ang tao sa inyo eh. Walang pakialam sa opinion mo. Kahit sasabihin mo pang makonvict si BP Sara, hindi makonvict si BP Sara, o kakampi ka ba sa mga Duterte, o kahit bumalimbing ka, o anong pakulo mo, wala ka na. Ha? Hindi ka na pinapansin ng taong bayan. Wala nang gusto sa iyo. So, maipapayo ko sa iyo, manahimik ka. Okay? Kasi po, unang-una, sasabihin mo, no, na naniniwala ka sa mga senador, no, na kung merong overwhelming na evidence, makukonvict si VP Sara. Ang tanong, Trillanes, may overwhelming evidence ba? O, yan ang pinakamalaking tanong, ha? May overwhelming evidence ba? Kasi kung walang ebidensya, bakit ka pa nagtitiis na magko-comment dyan? Di ba? Bakit ka pa magtitiis? You are just wasting your time? You are just wasting your energy? Ha? Na hindi ka naman papansinin ng taong bayan. Hindi ka naman papansinin ng mga kaalyado mo sa mga dilaw, sa mga pinklahon. Di ba? And ito pa, no? Si VP Sara, no, is very confident. Saan ka ba nakakita ng isang vice president na gusto nilang i-impeach, ha? Pero siya pa yung nagsabi na I want a blood-bath impeachment trial. So meaning to say, kung i-analyze mo, confident si VP Sara na pinagbibintangan lang siya sa mga akusa nila. I know, during the impeachment trial, kung ito ay matutuloy, mapapahiya talaga ang administrasyong Marcos at mapapahiya na naman ang itong House of Representatives. Kaya nga, kung mapapansin mo, ang mga senador ngayon, lumalaylo sila, di ba? Naglaylo silang lahat. Parang ang mga natakot nga lahat eh. Di ba? Kasi alam nila, mayroong mangyayari. May surprise si VP Sara na mangyari. Hindi natin alam, ha? Inanalyze ko lang. Kaya nga, ang daming ang gusto, kahit nga si Senator Bongo, kung pwede ituloy ang impeachment na yan, sige, for transparency. Pero, good luck. Ha? Good luck sa mga masasagasaan dito sa sasabihin ni VP Sara. Good luck lang talaga. Kaya ikaw, Trillanes, no? Kung sa totoo lang, ikaw, Trillanes, ha? Wala ka. Wala ka lang. Ha? Para ka lang para kaming nanonood ng YouTube tapos dumaan ka lang, advertisement. Okay, you have your, para bang nag-iingay na lahat sa impeachment trial, nag-iingay na si Dilima, nag-iingay na si Conte, nag-iingay na yung Makabayan Black, dapat rin siyang mag-ingay. Di ba? Dapat rin siyang maging relevant kahit galing sa natalo siya pagiging mayor. Ay nako. Di ba? Ako, Trillanes, hindi naman ako galit sa inyo, no? Walang personalan. Galit lang po tayo. Hindi lang po tayo nagugustuhan yung mga birada mo sa mga Duterte. Pero personally, wala tayong personalan. Hindi naman ako galit sa inyo, di ba? Sa akin lang, I have to react. Kasi nag-react ka rin eh. Nag-react ka sa impeachment trial, sa magiging impeachment trial, nag-react ka. So, re-reactan ka rin namin, di ba? Di ba? Ganun lang yun. Ganun lang yun, okay? So, ayan, no? Trillanes, naniniwala ka na the senators will convict VP Sara. Pero tingnan nyo yung mga ngiti ng mga senador, oh. Nasa likod ni VP Sara yung mga senador. Tingnan nyo.
Para pagang para pagang tuwang-tuwa silang lahat na nakipag selfie kay VP Sara. Paano yan, Trillanes? Ha? Hi. Wala ka na talaga, Trillanes. Pasensya ka na, Trillanes, ha? Ito. Next topic tayo, next topic. Eto. Si Attorney Vic Rodriguez. Meron pong actually sinapol po, ha? Nasapol po ni Attorney Vic Rodriguez itong mga kritiko at mga kalaban ni VP Sara patungkol po dito sa impeachment trial, ha? Ito yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Sa mga educators at banal na tinawag pang banal itong mga Dilima, Conte, Ontiveros, sa mga educators at banal na nananawagan ng transparency at accountability, 'di ba? Sabi nila, for transparency and for accountability, dapat meron talagang impeachment trial para alam natin kung malinis o corrupt si VP Sara. 'Di ba? Yan ang sabi nila Conte, nila Dilima, nila Ontiveros. Yan ang sabi nila for transparency. Ngayon, ang rebuttal po ni Attorney Vic Rodriguez, bakit ang ingay nyo sa impeachment pero busal ang bibig sa anomalya ng GAA, PhilHealth at flood control? Di ba? At nasaan na kayo? Totoo. Nasaan kayo nung panahon ng GAA? Nasaan kayo nung panahon na hinahanap natin yung blank items? 'Di ba? Bago naging GAA doon sa House of Representatives na si Kimbo na ganun na yung bibig sa kaka-explain, ha? Nasaan kayo? Akala ko ba gusto niyo ng accountability? Akala ko ba gusto niyo ng transparency? Nasaan kayo nung time na inireklamo natin itong PhilHealth? Ha? Na ang laking pera na kinuha dito sa PhilHealth para ilagay sa ibang programs, nasaan kayo? Nasaan kayo for accountability? Nasaan kayo for transparency? Mas malaking pera ito, ha? Yung kay VP Sara, confidential funds, 125 million. Itong sa GAA, billions of pesos. Itong sa PhilHealth, billion rin. Mas lalo na itong flood control, billion rin. Nasaan kayo? Conte, Dilima, Hontiveros. May statement ba kayo na nangyari? May inilabas ba kayong opinion patungkol doon? Wala. Pero dahil kay si VP Sara ang issue ngayon sa impeachment, putak kayo ng putak. 'Di ba? Nakakahiya kayo. Obvious kayo na namumulitika lang. Tahimik kayo sa mga malalaking issue na very important. Imagine GAA, PhilHealth, flood control. These are billions of pesos, not millions. Yung kay VP Sara, 125 million confidential funds. Ang ingay-ingay nyo, pero tahimik kayo dito sa mga billions. Maggumawa nga kayo ng opinion dito. Nasaan kayo? Nagpuputak ba kayo sa administrasyon? Dito na kino-question itong GAA, kino-question itong PhilHealth, kino-question itong flood control? Tahimik kayo? Wala kaming ibang maisip kundi kayo po ay laging namumulitika. Ang karapat-dapat sa inyo, wala na kayo dapat sa gobyerno. Conte, sa asal mong yan, attorney ka pa? Very obvious ka. Sinisingle out ninyo si VP Sara. How about the real problems of the Philippines? Itong mga issue na to na in-example ni Attorney Vic, bakit hindi kayo nag-iingay?
Bakit doon kayo nag-iingay sa mga Duterte? Kasi galit kayo. Kasi ang mga Duterte lang naman ang nagpabagsak sa mga dilawan, ang nagpabagsak sa mga pinklawan. Kaya kayo ngayon, todo kayo ingay dito sa impeachment. Yun ang totoo. Ito pa, ang sabi ni Atty. Vic, sa mga deeply committed to the truth, justice, and rule of law, sa mga humihingi ng due process at equal protection of the law, bakit hindi ninyo tuligsain at tugisin ng buong sigasig ang Marcos 2025 unconstitutional national budget? Akala ko ba, Dilima, Conte, Hontiveros, you are deeply committed to the truth. Gusto nyo ng hustisya. Gusto nyo ng rule of law na lagi mong binabanggit, Dilima. Nasaan na kayo? Noong pinag-uusapan itong 2025 unconstitutional national budget, nasaan kayo? Di ba? Putak kayo ng putak sa impeachment, pero dito, para kayong mga mangmang. Mas ano pa kayo eh? Mas worst pa nga kayo sa mga mangmang eh. Di ba? Kami ngayong taong bayan, we have the right to question you. Bakit? Bakit pinipili nyo lang ang... Kasi bawat isa sa inyo may pangalan na, di ba? May pangalan kayo. Dilima, dating DOJ. Si Conte, attorney ng mga ng mga biktima di umano ng war on drugs. Ito ring si Hontiveros, leader umano ng mga pinklawan nito. At mga dilawan. Kasi noong panahon ng 2022 campaign, binabatikos ninyo si Bongbong Marcos. Because at that time, magkaalyado pa ang mga Duterte at Marcos. Batikos kayo sa mga Marcos. Kasi, sabi nyo nga pa, ang Marcos ay kalaban ng mga Aquino. Gayon, nasaan na yun? Bakit tahimik kayo? Actually, yan ang pinakamalaking pinagtataka namin eh. Kasi si Dilima, ikaw po ay nakalabas sa kulungan sa panahon ni Marcos. Siguro ayaw mong disturbuhin si Marcos, kasi takot siguro kang mabalik ka sa kulungan, di ba? Ito namang si Marcos ngayon, tahimik rin si Marcos sa inyo. Kasi, banat rin kayo ng banat sa mga Duterte, nagugustuhan rin yun ni Marcos. Ito pa, third paragraph dito sa statement ni Atty. Vic Rodriguez. Maging mapanuri at huwag magpamanipula sa mga universidad, sa mga relihiyon at personalidad na huwad ang pakikipaglaban sa korupsyon. Huwag magpabudol sa mga hangal. Di ba? Tama. Ito mga universidad na like UP, di ba? Meron impeach VP Sara. Sino ba kayo? Sino kayo? Na alam naman natin sa sarili kong opinion, yung mga estudyante dyan brainwashed by your leaders. Sarili ko tong opinion Kung sasabihin nyo rin na kami ay mali, wala kaming pakialam. Demokrasya tayo, di ba? Dito sa mga relihiyon, alam naman natin na itong si Dilima, rin ito di ba? Gumagawa rin ng gimmick di ba? Dilima, merong mga religious group rin sinusuportahan ito. Gagamitin itong mga religious group para mapapaniwala yung mga tao. Yan ang yan po ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez na mag-ingat dito
at sa mga personalidad. Sino yan mga personalidad? Yan, sila yan. It's clearly, sa mga galawan nitong mga taong ito, it's clearly mahilig talagang mamumulitika. Kasi if you are consistent enough sa inyong advocacy, if you are for the truth, if you are for the true justice, and if you are for the rule of law, dapat hindi lang ang impeachment ni VP Sara kayo mag-ingay. Dapat mag-ingay rin kayo sa GAA, sa PhilHealth at sa flood control. Dahil dito sa sinabi ni Atty. Vic, nabubuking kayo at nasasapul kayo na kayo po ay mga biased at mga mahilig sa pamumulitika. Okay? So mag-comment, mag-react po kayo sa isyong ito. Okay? Kayo na po humusga, taong bayan. Punta tayo sa last topic natin. Itong last topic natin ay patungkol po ito kay Senator Amy Marcos. Kasi po, nag-reply na po si Senator Amy. Nag-react na siya sa sinabi ni Mayor Baste Duterte. Ano ba ang sinabi ni Mayor Baste Duterte? Ang sabi ni Mayor Baste, ayoko na sa mga Marcos. So ngayon na in-interview itong si Senator Amy, ano ang masasabi mo kay Baste Duterte sa sinabi niyang yan? Okay? So ito, binalita rin ito ng Politico. Senator Amy Marcos said she understood where Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte was coming from when he said he doesn't like the Marcos anymore. So ang reply po ni Senator Amy, naiintindihan niya si Baste Duterte. Okay? Naiintindihan niya kasi raw i-elaborate ko ang ibig sabihin ni Senator Amy. Kasi po, sino ba namang hindi talaga magagalit sa mga Marcos na wala namang ibang pagbibintangan natin diyan. Ang may utos kay Torre para dalhin doon sa eroplano tapos dalhin doon sa ICC The Hague, Netherlands, walang iba kundi yung brother na niya si Bongbong Marcos. So masakit rin yan kay Baste Duterte, nasasaktan sila sa kanilang tatay. Siya nga ay nasasaktan nung nakita niya si Tatay Digong na medyo pumapayat. Tatay yan nila eh. Natatakot rin sila sa buhay ng kanilang tatay doon sa detention cell sa ICC. So, syempre, naiintindihan nila ang galit. Okay? So, sabi pa dito ni Senator Amy Marcos, lahat ng maka-Duterte, lalo na yung pamilyang Duterte. Tayo yan Kasama ako dyan nung sinabi ni Senator Amy, lahat ng maka-Duterte. At yung pamilyang Duterte, talagang masama ang loob sa nangyari. Totoo. Tama ka dyan, Senator Amy. Mabuti ka pa na hindi ka manhid. Alam mo, kasi yung brother mo na si Bongbong Marcos, lutang. Ano kayang nakain? Bakit lutang hanggang ngayon? Na nagko-comment pa siya doon sa mga athletes nung yung mga photobomber niya, yung nag-speech siya. Natutuwa pa siya. Nagpapatunay yun na yung mga athletes na nasa likod niya, isinusuka na Bongbong Marcos. Pero natuwa pa siya. Panoorin niyo yung latest vlog ni Bongbong Marcos. Natuwa pa siya. Buti ka, Amy Marcos, hindi ka manhid. Kagaya ng lutang na kapatid mo. No? Alam mo. Okay. Sabi pa niya ni Senator Amy, maski ako, umiyak nung nabalitaan ko. Umiyak ka talaga? Totoo, Amy Marcos? Nabubola ka na naman, nabubudol ka na naman eh. Umiyak ka? Hindi ka nga nagpakita noong time na inaresto si Tatay Digong? Ikaw naman, Senator Amy, parang sobra rin na. Ito lang yung statement mong ito nang sinabi mong umiyak ka.
Oh, medyo kaduda-duda pa yan eh. Maski ako umiyak nung nabalitaan ko. Umiyak ka pala eh. Bakit hindi mo tinulungan doon sa airport? Yung sa Clark Air Base. Saan ka nung time na yun? Oh, yan ang... Actually, Senator Aimee ha, yun ang laging itinatanong ng mga DDS eh. Nasaan ka? Di ba? You have always the the capacity para maharangan yun eh. Kapatid ka ng presidente. Pero hinayaan mo, hindi ka nagpakita eh. Kahit man lang, wala kang kapasidad na harangin yun, at least nagpakita ka doon sa Clark Air Base. Diba? Gumawa ka ng paraan. Pero wala eh. Nasaan ka nung time na yun? Diba? So alam ko, maraming mga Aiminatics dito sa mga audience natin ha. Pasensya na kayo, pero prangka lang tayo ha. Prangkahan lang tayo. May mga statement kasi si Senator Aimee na hindi ko rin magugustuhan. So I have to be frank with you. Okay? Ayoko ng plastikan dito. Okay? So sabi ni Senator Aimee, so naintindihan ko ang hinagpis nila, ang galit nila. Oh. Alam mo, Senator Aimee, no? Sometimes, yung mga ganyang style mo, merong makaunawa. Okay? Merong makaunawa na ikaw ay na sandwich ka dito sa sa sitwasyon ng brother mo at yung mga Duterte. Alam mo, Senator Aimee, no? Ito lang yung maipapayo ko sa iyo. Kung talagang ikaw ay tunay na kampi sa mga Duterte. Ito ha, kung ikaw ay tunay na kakampi ng mga Duterte, hindi ka plastic, hindi ka parang matatawag na ginamit mo lang ang mga Duterte, sabihin mo sa taong bayan kung ano ang katotohanan. Ang brother mo na si Bongbong Marcos, ikaw ang nakakaalam. Marami pong akusasyon laban sa iyong brother. Ano ka? Magsalita ka sa media o kung saan man. Magsalita ka. Si Bongbong Marcos ba totoo bang gumagamit ng pulburon? Kasi wala kaming narinig patungkol dyan eh. Isa rin yan sa mga hinanaing ng taong bayan, ng mga supporters ng mga Duterte. Meron ka bang mga napakinggan na mga istorya o sa mga relatives mo, sa mga kaibigan ng kapatid mo na sila po ay gumagamit? Dapat kang magsalita, Senator Aimee, patungkol dyan. Okay? Oh. Kapag sabihin mo ang totoo, gumagamit man o hindi, saka kami magja-judge sa iyo kung ikaw ay plastic o hindi. Di ba? Okay, kasi baka sasabihin mo, yung brother ko hindi gumagamit. O, baka sasabihin mo ganyan. O, so i-explain mo ngayon na hindi gumagamit. Di ba? Oh. Diyan namin pagbabasihan yung pananalita mo kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Oh, di ba? Sa ngayon, nagpapasalamat kami sa inyo na nagpapakita ka ng effort sa hearing, sa pagpunta mo sa dahig, pero not enough. Okay? Yun lang aking opinion ha. Magkaiba tayo mga vloggers ng mga Duterte vloggers, magkaiba tayo. Para sa akin, hindi ako not enough yung mga ipinakita ni Aimee. Pero nagpapasalamat pa rin ako na tumutulong siya kay VP Sara sa
sa pag-investigate doon sa pagka-illegal arrest. Sabi nga, ika nga, kinidnap si Duterte, ganon, ganyan. Nagpapasalamat kami. Saludo kami dyan. Pero kung tanungin na ikaw ay loyal friend to former President Duterte o kay VP Sara, magdadalawang isip pa kami. Ikaw ba ay kaalyado ng mga Duterte when talking about politics? Yan, magdadalawang isip pa kami. Okay, so kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget guys, i-like at saka i-share itong ating video para guys marami po ang makarinig, no, sa ating opinion. Mahalaga yan whether naniniwala kayo sa opinion ko o hindi. It's up to you. Demokrasya tayo. You have always the voice, no? Demokrasya tayo. So guys, sa mga bago pa lang dito sa akin channel, mag-subscribe rin kayo ha, para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? Mahalaga yan. No? Yun na lang sana ang maitulong nyo sa ating channel na dadami tayo, no? Kasi aabot ito ng ano. Mag-subscribe kayo, importante yan ha. And guys, meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Yan, subscribe rin kayo dyan. Marami tayong mga updates na mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. At sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang ngayon, hindi nyo ako iniwan. Patuloy kayong naniniwala sa ating channel. Kahit nung maliit pa ito, hanggang lumaki yung ating channel, ay talagang nag-stick kayo lahat. Hindi nyo iniwan itong community natin sa YouTube. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.